Si Zenos ay isang batang manggagamot na may pambihirang kakayahan sa kaharian ng Verzeth, isang bansang kilala sa mga healer na naging mahalaga sa kanilang kasaysayan. Sa sentro ng kaharian ay ang Royal Hospital ng Verzeth, isang institusyon na kilala sa buong mundo dahil sa husay ng mga manggagamot nito. Gayunpaman, si Zenos ay naiiba sa karamihan, dahil wala siyang lisensya at hindi siya dumaan sa formal na pagsasanay, at ang kanyang kaalaman sa panggagamot ay natutunan lang niya sa sarili niyang pagsisikap. Nakatira siya sa isang luma at sira-sirang bahay sa gilid ng lungsod kasama ang batang elf na si Lily. Lahat ng kanyang mga pasyente na kayang magbayad ay kanyang tinatanggap, at ang isa pa niyang kasamahan sa kanyang bahay ay si Carmilla, isang multo at may edad na babae, na palaging lumulutang lang sa loob ng bahay at walang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, matapos niyang gamutin ang lahat ng dumating na pasyente, lumabas si Zenos upang bumisita sa isang kliyente na kayang magbayad ng mas mataas na halaga. Habang wala siya sa kanyang bahay ay nagsimulang magluto si Lily para sa kanilang hapunan, ngunit hindi nagtagal, dumating sa kanyang bahay ang mga babaeng pasyente ni Zenos, mula sa iba't ibang uri ng nilalang na halatang sabik na makasama siya. Ang lizard girl na babae ay si Sofia, habang ang medyo tangang fairy ay si Linga, at ang isang matipuno at maitim na elf ay si Luv. Nagagawan sila kung sino ang mauunang makipagkasunduan kay Zenos, habang binabanggit pa nila na gusto nilang ipacheck kay Zenos ang kanilang mga pakwan. Dahil dito ay naiinis si Lily at pinutol ang kanilang usapan, hindi siya natutuwa sa kahit sino na may gusto ng romantikong interes kay Zenos. Pagkatapos niyang patahimikin ang tatlong bisita, inanyayahan ni Lily ang mga ito na maghapunan sa kanilang bahay pagdating ni Zenos. Ngunit habang siya ay nasa labas ng bahay upang maglaba, hindi na nakapaghintay sina Linga at Luv at tinikman nila ang niluluto ni Lily. Sa unang tikim pa lang ay hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili, at pati si Sofia ay kumain na rin, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay naubos nila ang buong niluto. Nang bumalik si Lily ay nakita niya ang wala nang natirang pagkain at halos mamatay siya dahil dito, kaya't nagsisihan ang tatlo, ngunit dumating si Carmilla na galit dahil matagal na niyang gustong matikman ang hapunang iyon. Sa matinding takot ay nagboluntaryo ang tatlo na tumulong kay Lily sa muling pagluto, ngunit sa kasamaang palad ay wala na silang natitirang sangkap, kaya't nagpasya ang tatlo na sila na mismo ang maghahanap ng pinakamagagandang sangkap na maibibigay nila kay Lily. Habang abala ang mga babae sa pag-aayos ng problema sa hapunan, pauwi na si Zenos mula sa kanyang mga kliyente, at sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang isang beast girl na si Teal, na hinahawakan ang kanyang tiyan at halatang nahihirapan sa matinding sakit. Nang sinubukan niya itong lapitan upang suriin ang kanyang kalagayan, biglang dumating ang amo ni Teal na sobrang galit at tinanong kung saan ito nagpunta. Ipinaliwanag ni Teal na nagtungo siya sa isang doktor dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan, ngunit dahil wala siyang pera ay hindi siya nito pinapansin. Sa halip na maawa, hinila siya ng kanyang amo at sinabihan na hindi siya pwedeng magpahinga dahil lang sa kanyang mga kaartehan. Walang ibang nagawa si Zenos kundi panoorin ito mula sa malayo, dahil hindi ito saklaw ng kanyang interes. Sa ilang sandali ay dinala si Teal ng kanyang amo sa sementeryo, saka ito itinapon sa ibabaw ng isang lumang libingan, ngunit hindi nila napansin na may kaluluwang lumabas mula sa libingan at pumasok sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ay inutusan siya ng kanyang amo na gawin ang tanging bagay na kaya raw niyang gawin, ang maghanap ng mahahalagang bagay sa mga libingan, ngunit nang hindi siya tumugon ay sinipa siya nito ng malakas. Sa hindi inaasahan ay biglang umatake si Teal sa kanyang amo, ngunit agad siyang sinagip ni Zenos at itinapon ang lalaki sa gilid. Pagkatapos nito ay nagalit si Teal at nagsimulang maghagis ng mga bato gamit ang kanyang buong lakas, ngunit madaling nakaiwas si Zenos, kahit pa ang mga batong iyon ay sapat na upang mabutas ang katawan ng isang tao. Nagkamali ang mayabang na lalaki sa pag-aakala na kayang labanan ni Zenos si Teal, ngunit sinabi ni Zenos na isa siyang manggagamot, at hindi siya sanay sa pagkitil ng buhay, isang bagay na hindi tinatanggap sa kanyang propesyon. Biglang naghagis si Teal ng napakalaking tipak ng bato, ngunit winasak ito ni Zenos gamit ang kanyang kamay na may nakabalot na mahika. Gayunpaman ay mabilis na sumugod si Teal at ilang beses siyang nakaiwas bago niya hinayaang sumalpok ang dalaga sa kanyang magic barrier, dahilan upang tumilapon si Teal papasok sa isang gusali. Sa kabila ng matinding pinsala, nagawa pa ring gumapang palabas ni Teal mula sa mga guho, at dahil sa sobrang pagod at sugat ay nagsimulang mawala ang kontrol ng espiritu na sumanib sa kanya. Ngayon ay napagtanto ni Zenos kung ano talaga ang totoong nangyari, at nang nilapitan niya si Teal upang tulungan ito ay kinagat ni Teal ang kanyang braso. Gayunpaman,
Hindi ito pinansin ni Zenos at agad siyang gumamit ng mahika upang pagalingin ang mga sugat ni Till at paalisin ang espiritu sa kanyang katawan. Ngayon ay matagumpay niyang naalis at pinalaya ang kaluluwa gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos doon, sinabi niya na sapat na ang kanyang ginawa para sa araw na iyon. Kasabay nito, nakita ng mayamang lalaki ang lahat ng nangyari, at ngayon lang siya naniwala na isa talagang bihasang manggagamot si Zenos. Nang humingi siya ng tulong kay Zenos ay sinabi ni Zenos na natapos na niya ang kanyang layunin sa araw na iyon. Patuloy na nagpupumilit ang lalaki at sinabi na mamamatay siya kung hindi siya tutulungan ni Zenos, kaya't sinagot siya ni Zenos na maaari siyang mabuhay pero may karampatang dagdag na bayad. Dahil dito ay ibinato ng lalaki ang kanyang pera bilang bayad, ngunit sinabi ni Zenos na hindi iyon sapat. Galit na galit ang lalaki at nagbantang isusumbong siya sa medical board dahil sa sobrang singil, ngunit ngumiti lang si Zenos at sinabing wala siyang lisensya kaya't wala ring magagawa ang medical board sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang ideya na kunin si Till bilang kabayaran sa natitirang utang, at kaagad namang pumayag ang lalaki sa kasunduan, kaya't walang sinayang na oras si Zenos at agad niya itong pinagaling. Matapos ang lahat ng iyon ay nanatili si Zenos sa tabi ng walang malay na si Till hanggang sa siya ay magising. Nang muling sumakit ang kanyang tiyan, tinanong niya si Zenos kung sino siya, at ipinakita ni Zenos ang isang dokumento bilang patunay na siya na ang bagong amo ni Till. Ngayon ay agad na kumilos si Zenos at sinabi niya na kailangan niyang suriin ang katawan ni Till, kaya't nagulat si Till at inakala niya na isang bastos ang kanyang bagong amo, ngunit bilang alipin ay wala siyang magawa. Nang hinubad ni Till ang kanyang pangitaas ay doon nakita ni Zenos ang bato sa kanyang tiyan, isang gallstone na sanhi ng matinding sakit. Habang nagsasalita si Zenos ng mga medikal na termino na tila isang eksperto, ginamit niya ang kanyang mahika upang tanggalin ang bato sa kanyang tiyan sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos nito ay naging maayos ang pakiramdam ni Till at tinanong niya kung paano ito nagawa, at ipinaliwanag ni Zenos na ginamitan niya ito ng magic surgery at mabilis na isinara ang sugat. Hindi makapaniwala si Till, ngunit mapagkumbabang sinabi ni Zenos at ipinaliwanag na kahit sinong healer ay kayang gawin iyon. Sa kanyang ipinakitang kabaitan ay nagpasalamat si Till, ngunit sinabi ni Zenos na hindi niya kailangan ng pasasalamat, at sa halip ay gusto niyang mabayaran siya sa lahat ng ginastos niya. Nang tanungin ni Till kung paano siya makakabawi, sinabi ni Zenos na may kailangan siyang halaman na isang bihira at espesyal at iyon ang nais niyang ipahanap sa dalaga. Bagamat nadismaya si Till ay pinilit pa rin niyang hanapin ang natatanging halamang kailangan ni Zenos. Nang maibigay niya ito, sinabi ni Zenos na nabayaran na niya ng buo ang pagkakabili sa kanya, ngunit nalilito si Till kung totoo ba ang sinabi ni Zenos o nagbibiro lang siya. Ipinaliwanag ni Zenos na kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya matatagpuan ang halamang iyon, kaya't para sa kanya ay nabayaran na ang anumang utang ni Till, at malaya na siyang pumunta kahit saan niya gustuhin. Sa mga sandaling ito ay hindi makapaniwala si Till, ngunit pinunit ni Zenos ang kontrata ng pagkaalipin sa kanyang harapan, at sinabi niya na pagmamay-ari na ni Till ang sarili niyang buhay. Napaluha si Till at buong pusong nagpasalamat kay Zenos, at bilang huling paalala, sinabi ni Zenos na kung sakaling kailanganin niya ng manggagamot ay maaari siyang dumalaw sa kanyang bahay, ngunit nagbiro rin siya na medyo may kamahalan ang kanyang bayad. Pagkatapos doon ay umuwi si Zenos sa tamang oras din ng pagbalik ng tatlo niyang kliyente, na dala ang mga sangkap para sa kanilang hapunan. Sa katahimikan ng gabi, naalala ni Zenos ang mga panahong miyembro pa siya ng grupo ng mga adventurers, ang Golden Phoenix, na minsang naging isa sa pinakamalakas sa buong kaharian. Sa mga araw na iyon, tinawag siya ng kanilang pinuno na si Aston, ngunit sa malamig nitong tinig, sinabi nito na ayaw na nila ng isang mahirap na galing sa masukal na lansangan na tulad ni Zenos sa kanilang grupo. Pagkatapos ay ibinigay ni Aston ang isang gintong barya bilang huling bayad, sabay sabing wala namang silbi si Zenos at mas maayos ang kanilang grupo nang wala siya. Ngunit sa mga sandaling ito ay naguguluhan si Zenos, dahil isa siyang mahusay na manggagamot na tumulong sa grupo mula pa sa umpisa. Gayunpaman, pinagtawanan lang siya ni Aston, sabay sabing isa lamang siyang hamak na self-taught healer na walang lisensya kaya't wala siyang halaga. Tiningnan siya ni Zenos at sinabing akala niya'y magkaibigan sila, ngunit tinawanan lang siya ng mga miyembro sa kanilang grupo. Habang pinagtatawanan siya ng iba, tinawag siyang isang ordinaryong adventurer na wala ng ibang silbi kundi ang saluhin ang lahat ng panganib para sa kanila. Ayon kay Aston, sikat na sila ngayon bilang pinakamalakas na grupo sa kaharian, mga kilala at iginagalang, ngunit hindi raw maganda na may kasamang hamak na taong kalye sa kanilang hanay.
Idinagdag pa niya na sapat na ang gintong barya para sa buhay ni Zenos, at huwag na raw itong magsalita tungkol sa pagiging bahagi ng kanilang grupo. Ngayon ay napagtanto ni Zenos na ang gintong barya ay suhol upang patahimikin siya, kaya't tumayo siya at lumabas ng silid at nag-iisip kung ano na ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya ng walang direksyon ay nakarinig siya ng ingay na tila may kaguluhan, kaya't sinundan niya ito at nakita ang isang lalaki at isang babae na pilit pinapakalma ang isang babaeng elf na alipin. Balak nilang ibenta ito sa isang pangit at masamang maharlika, ngunit labag ito sa kalooban ng elf kaya't sinubukan siyang panain ng lalaki sa kanyang binti para pigilan. Nilapitan siya ng lalaki at hinawakan ng mahigpit ang kanyang damit, pero matapang ang elf at kinagat ang kamay nito. Dahil sa inis ay sinaksak siya ng lalaki sa tiyan gamit ang isang patalim, ngunit nagalit ang kasama nitong babae at sinabing sinira niya ang kanilang negosyo. Sa kabila nito, tahimik na pinapanood ni Zenos ang pagtatalo ng dalawa habang nakahandusay sa dugo ang elf, kaya't mabilis siyang kumilos at inalok sa kanila ang gintong barya kapalit ng dalaga. Agad na pumayag ang babae dahil para sa kanila ay mamamatay na rin ito, at dali-daling naglaho ang dalawa sa madilim na eskinita. Pagkatapos ay sinimulang suriin ni Zenos ang sugat ng elf, at akala ng dalaga ay mamamatay na siya, pero isang bihasang manggagamot si Zenos at sa ilang saglit lamang ay gumaling siya na parang walang nangyari. Sa mga sitwasyong ito ay labis ang gulat ng elf dahil hindi man lang siya nakaramdam ng sakit, kaya't buong puso siyang nagpapasalamat kay Zenos. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Lily, at agad siyang nag-alala tungkol sa gintong barya na ibinayad ni Zenos para sa kanya. Gayunpaman, napansin ito ni Zenos at agad niyang sinabi na huwag na iyong isipin dahil wala naman daw iyong halaga para sa kanya. Sa katunayan lang, ayaw rin talaga ni Zenos na tanggapin ang perang iyon na galing sa isang tulad ni Aston, na isang taong mapagmataas at walang puso. Sa kabila nito ay tinanong ni Lily kung isa ba siyang kilalang manggagamot sa buong mundo, ngunit napailing si Zenos at sinabing wala siyang pangalan at wala rin siyang lisensyang pangmedikal. Nang tanungin niya si Lily kung saan ito nakatira, sumagot ito ng diretsyo na wala siyang tirahan at nagugutom na siya. Naawa si Zenos at napagpasyahan niya na isama muna si Lily, at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang maliit na tavern, at binilhan niya ng mas maayos na damit at pinakain ng mainit na pagkain. Habang sabik na kumakain si Lily ay tinanong niya kung hindi ba kakain si Zenos, ngunit ngumiti lang si Zenos at sinabing hindi siya gutom, pero sa katotohanan ay wala na talaga siyang pera para bumili ng pagkain para sa kanyang sarili. Habang iniisip ni Zenos kung saan siya makakahanap ng trabaho, biglang pumasok ang isang adventurer sa loob ng tavern at humiling ng tubig. Napaupo ito habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang sugat sa braso, na tila tinamaan ng bala, kaya't lumapit si Zenos at sinuri ang sugat, at sinabi niya na wala namang dapat ipag-alala dahil gasgas lang ito. Sa umpisa ay hinakala ng lalaki na wala sa katinoan si Zenos, pero bago pa siya makasagot ay itinaas na ni Zenos ang kanyang mga kamay at biglang naglabas ng spell. Sa isang iglap, agad na gumaling ang sugat ng adventurer kaya't napanganga ito dahil sa gulat pero natuwa rin siya, at mabilis na nag-abot ng bayad kay Zenos bago ito lumabas ng tavern. Gayunpaman ay naguguluhan si Zenos, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na binayaran siya para sa kanyang panggagamot. Sinabi ni Lily na karaniwan lang daw ito sa kanilang lugar, normal lang na magbayad ang isang tao kapag nagpapagamot. Doon naisip ni Zenos na ito siguro ang panahon para mamuhay sa ganitong paraan, gamitin ang kanyang kakayahan at magtayo ng sariling ospital. Ngunit ang kanyang problema bilang isang taga-eskinita ay halos imposible siyang makakuha ng lisensyang legal, at ang tanging paraan ay ang maging isang underground healer, isang manggagamot na palihim na gumagawa ng operasyon na hindi sumusunod sa kanilang batas. Tuwang-tuwa naman si Lily sa desisyong iyon at nangakong tutulong siya kay Zenos habang siya ay nabubuhay. Bagamat ayaw ni Zenos na isama ang isang batang tulad niya sa isang ilegal na gawain, ngunit hindi rin niya kayang pabayaan si Lily kaya't pinayagan na lang niya itong sumama. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isang abandonadong bahagi ng bayan, isang lugar na halos sira-sira na ang mga bahay at wala ni isang tao sa paligid. Nang magsimulang magtaka si Lily kung bakit sila naroon sa ganong lugar, ipinaliwanag ni Zenos na kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan upang manatiling nakatago at hindi kapansin-pansin. Naghahanap siya ng kahit anong bahay na maari nilang tirhan, hanggang sa may nakita siyang isang malaki at eleganteng bahay, bagamat luma at medyo sira ay buo pa rin. Nang sinimulan niya itong galugarin ay natuklasan niya na sa kabila ng kalagayan ng bahay, masaya na si Zenos na mayroon na siyang matutulugan, dahil sa kanyang dating grupo ay madalas siyang natutulog sa lansangan.
Pagkatapos ay ginamit ni Lily ang kanyang light magic para lumiwanag ang loob ng bahay, at sinimulan ni Zenos ang masusing pagsusuri. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay may biglang humarang sa kanila, isang multo na walang iba kundi si Carmilla. Dahil rito ay napakapit si Lily kay Zenos, takot na takot, iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Kilala ang mga Wraith bilang pinakamalakas sa lahat ng undead, mga nilalang na may kapangyarihan ng kamatayan, kaya't ngumiti si Carmilla nang makita sila na tila sariwang karne na pumasok sa kanyang teritoryo at agad silang inatake. Mahinahon lang na ginamit ni Zenos ang kanyang mahika, at laking gulat ng lahat nang biglang nawala ang mga braso ni Carmilla. Dahil dito ay nagulat si Carmilla sa pag-atake ng isang tao, habang si Lily ay napatitig kay Zenos at napatanong kung paano niya nagawang labanan ang isang multo. Gayunpaman ay naguguluhan si Zenos at sinabing wala naman siyang nakikitang problema roon, dahil sanay na raw siyang nakikipaglaban sa mga ito, at daan-daan na ang kanyang nakakalabang mga multo. Sa mga panahon na isa pa siyang adventurer, ginawang libangan ni Aston ang pagpapadala sa kanya sa pinakamalalalim na dungeon para labanan ang mga Wraith, at doon napagtanto ni Zenos na mahina pala ang mga ito sa kanyang healing magic. Pagbabalik sa kasalukuyan, humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmilla at sinabing nais lamang niyang manatili roon at sisikapin niya na hindi siya makakaabala sa kanya. Ngunit nang muling umatake si Carmilla ay madali lamang siyang napaatras ni Zenos, kaya't lalo siyang nagalit bilang reyna ng mga Wraith dahil wala pang tao ang naglakas loob na labanan siya. Dahil dito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag ng isang grupo ng mga multo upang labanan si Zenos. Gayunpaman ay masyadong malakas ang underground healer na si Zenos, isang high heal lang ang pinakawalan niya at agad na naglaho ang lahat ng mababang uri ng Wraith at naiwan si Carmilla na mag-isa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos sa kanyang panghihimasok, at nagtanong kung maaari siyang humingi ng kahit isang silid para sa kanyang gagawing negosyo. Napaisip si Carmilla dahil sa tingin niya ay ibang klaseng tao ito at sa huli ay pumayag siya na magbahagi ng lugar, ngunit ipinaalala niya na pribado ang ikalawang palapag bago siya tuluyang naglaho. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang naging medikal na pasilidad ang silid, at nagtanong si Lily kung kailangan ba nilang ipaalam ito sa mga tao, ngunit sinabi ni Zenos na hindi na raw kailangan iyon. Sa hindi inaasahang sandali ay biglang bumukas ang pinto at muling dumating ang lalaking butiki. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zan at sinabing kasama na niya ngayon ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos tumingin ang babae kay Zenos ay nagtanong ito kung kaya niyang gamutin ang sugat sa kanyang braso, ngunit napansin ni Zenos na tinamaan ito ng isang mahika na may lason, at tuluyan ng kumalat sa kanyang buong braso. Ipinaliwanag ni Zenos na nabubulok na ang kanyang kanang braso at kailangan na itong putulin, ngunit nang magtanong ang babae kung magkano ang kanyang ibabayad ay sinabi ni Zenos na nagkakahalaga ang operasyong ito ng $100,000. Sa kanilang narinig ay nagulat si Zan sa presyo, dahil sobrang taas daw ito para lang sa simpleng pagputol ng braso. Gayunpaman ay pinakalma siya ng kanyang kapatid na babae na ipinakilalang si Sofia, ang pinuno ng Lizard Clan. Hindi alam ni Zenos kung sino siya pero narinig na niya ang pangalang Sofia, isa sa mga kilalang leader sa mga sindikatong magnanakaw sa mga mayayaman at tumutulong sa mga mahihirap. Pagkatapos ay tinanong ni Sofia kung bakit ganoon kataas ang singil sa kanyang serbisyo, at sinabihan siya ni Zenos ng malinaw at diretsyo na mahal ang mag-regenerate ng bagong braso. Napakunot noo si Sofia at nalilito kung anong ibig sabihin ng mag-regenerate, kaya't ipinaliwanag ni Zenos na para bang karaniwan lang ito, tatanggalin niya ang kanyang infected na braso at pagkatapos ay bibigyan siya ng bago. Halos hindi makapaniwala si Sofia, ngunit tinanggap niya ang kanyang alok at kung totoo ito ay babayaran niya ng buo si Zenos. Ngayon ay agad siyang pinahiga ni Zenos sa kanyang mesa, ginamit ang kanyang ethereal scalper upang putulin ang kanyang braso, at pagkatapos ay nag-regenerate siya ng bago. Sa ilang sandali, nagulat si Zenos nang malaman niya na hindi pala normal para sa ibang healer ang ganitong uri ng operasyon. Nang matapos ang lahat ay nagpasalamat si Sofia sa kanya, at sinabi na malamang ay marami pa siyang ipapadalang sundalo para magpagamot. Lumipas ang ilang araw matapos alagaan ang kanyang mga pasyente, naupo si Zenos kasama si Lily at Carmilla upang magtsaa. Bigla siyang tinanong ni Lily kung bakit palaging sugatan ang mga lizard men tuwing pumupunta sila sa kabilang baryo, kaya't ipinaliwanag ni Zenos na may 3 pangkat sa ilalim ng lungsod na laging naglalaban, at kasali na rito ang mga lizard army at ang mga orc. Habang sinasabi niya ito ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga halimaw kasama ang isang babae na kalahating tao na nagpakilala bilang Linga, ang pinuno ng mga halimaw.
Alam ni Zenos na si Linga ang namumuno sa mga pasugalan sa ilalim ng lungsod at kilala bilang isang malupit na lider. Sinabi niya agad na sarado na sila, pero kung ito ay nasa matinding pangangailangan ay maaari niya silang tulungan. Tumawa si Linga at sinabing kahit ilang beses nilang talunin ang mga Lizardmen, bumabalik pa rin ang mga ito na parang walang sugat, at nalaman niya na ang underground healer na si Zenos ang nagpapagaling sa kanila. Dahil dito ay hinawakan ni Linga ang isang malaking palakol at naglakad palapit sa kanya. Sinabi niya na papatayin niya si Zenos para hindi na nito matulungan ang mga Lizardmen, ngunit nang umatake siya gamit ang kanyang palakol ay nabasag ito sa harap ng harang na bumabalot kay Zenos. Nagsimulang umatake ang mga halimaw, ngunit nang wala itong epekto sa kanya ay sinimulan nilang sirain ang loob ng bahay. Sinubukan silang pagsabihan ni Zenos pero hindi sila nakinig, hanggang sa biglang lumitaw si Carmilla at galit na galit sa pagkasira ng kanyang bahay, at nang makita siya ng mga halimaw ay huminto ang mga ito at napaiyak dahil sa takot. Bago pa sila maparusahan ni Carmilla ay pinigilan siya ni Zenos, ipinaliwanag na ang kanyang bahay ay para sa pagliligtas ng buhay at hindi sa pagtitil nito. Pagkatapos nito ay nagpa siya na manahimik si Carmilla at muling umakyat habang si Linga naman ay agad na napaluhod sa takot. Humihingi ng tawad dahil alam niya na kung kayang harapin ni Zenos ang isang wraith, kayang-kaya rin itong burahin ang buong pangkat nila. Matapos ang kaguluhan ay sinabi ni Zenos na huwag silang mag-alala, dahil para sa kanya ay panibagong hanay na naman ito ng mga pasyente para sa kanyang pagamutan. Dahil doon ay patuloy na dumarami ang kanyang mga pasyente, mula sa mga butiki hanggang sa mga halimaw. Maya-maya, dumating naman ang isang orc at sinabi nito na may sakit ang kanilang pinuno na si Lady Lo at kailangan ng kanyang tulong. Dahil sa balitang iyon, inalok ni Zenos ang orc na dalhin ang kanilang pinuno sa kanyang pagamutan, ngunit tumanggi ang orc dahil hindi na kayang gumalaw ni Lady Lo, at masyadong mapanganib dahil sa mga halimaw at sa mga butiki na palaging nasa paligid, na nagdadala ng gulo at nagtayo pa ng mga estruktura. Nang marinig ay napabuntong hininga si Zenos at nagpa siya na lang na sumama papunta sa kanilang lungga. Tumawid sila sa madilim na yungib hanggang sa marating nila ang isang malawak na kuweba, at pagdating doon ay nakita si Lady Lo, isang magandang babaeng maskulado na nakaupo sa trono habang napapalibutan ng mga orc. Nang magsimulang magpakilala si Zenos ay agad siyang tinukoy ni Lady Lo at sinabi niya na kilala na niya ito, palagi raw binabanggit ng mga butiki at mga halimaw ang tungkol sa isang Sigma healer na nasa ilalim ng lungsod. Ngunit naiirita si Zenos sa palihim na kasikatan, dahil ayaw niyang mapansin siya ng mga awtoridad lalo na't wala siyang lisensya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang problema ni Lady Lo, ngunit sa halip na sagutin siya ay hinamon siya ni Lady Lo na siya na mismo ang maghanap nito. Mahinahon na lumapit si Zenos, at sinuri ang kanyang katawan para sa anumang panlabas na pinsala, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos doon ay nagpa siya si Zenos na suriin si Lady Lo para sa anumang panloob na pinsala, at sa ilang sandali, nadiskubre niya na may bukol sa loob ng tiyan nito, hindi isang sanggol kundi isang monostone. Tiningnan niya si Lo at tinanong kung ano iyon, at ipinaliwanag nito na iyon ay isang batong sumasabog na hindi sinasadyang nalunok niya. Nagtanong si Zenos kung sinubukan ba siyang lasunin ng iba, ngunit sinabi ni Lo na hindi ganoon dahil aksidente lang daw itong nalunok niya habang kumakain ng diwata pares. Dahil dito ay tumalikod si Zenos at pabirong sinabi na hintayin na lang ito, dahil maya-maya ay baka ilabas na rin ito ng kanyang katawan. Ngunit pinigilan siya ni Lady Lo at sinabi na nakagat niya ng kaunti ang bato, at dahil doon ay naging mas delikado ito at kahit kaunting galaw ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng bato. Agad na pumalibot sa kanya ang mga orc, sabay sabing handa silang mamatay kasama siya at hinding-hindi siya iiwan. Napagtanto ni Zenos na wala siyang panahon sa ganitong drama at nais na sanang umalis, ngunit sinabi ni Lady Lo na may isang kayamanang nakatago sa loob ng isa sa kanyang mga kahon at nais niya itong ibigay kay Zenos. Naguguluhan si Zenos at inaakala niya na nagbibiro lamang ang babaeng orc, ngunit agad siyang hinagisan ni Lo ng isang gininto ang susi. Tinanong siya ni Zenos kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ni Lo na narinig daw niya na laging tapat si Zenos sa kanyang mga kliyente, at kapag bata ang pasyente ay wala siyang kinukuhang bayad. Dahil doon ay lubos niya itong hinahangaan, at gusto niyang ipagpatuloy ni Zenos ang kabutihang ginagawa nito. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagpa siya ng kumilos, lumapit siya kay Lady Lo at hinugot ang kanyang magic scalper at maingat niyang binuksan ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc, at agad siyang tinangkang salakayin, ngunit bago pa man sila makalapit ay mabilis niyang hinugot ang monostone at pinagaling ang sugat sa tiyan gamit ang kanyang kapangyarihan.
Nagulat si Lo at hindi siya makapaniwala sa nasaksihan, ngunit agad din siyang nagbabala na kailangan ng itapon ang bato bago pa ito sumabog. Sa kabila ng kanyang babala, hindi natakot si Zenos, hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay at doon mismo sumabog ang monostone ng buong lakas. Nang mawala ang alikabok ay nanlaki ang mata ni Lo, dahil ni isang gasgas ay walang makita sa katawan ni Zenos. Pagkatapos ay tahimik nitong inayos ang sarili, ibinalik ang susi kay Lo at saka tumalikod para umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Lady Lo at tinanong kung bakit niya ito pinagaling ng libre, dahil pwede niya namang kunin ang lahat ng kanyang kayamanan. Sumagot si Zenos na patas siyang maningil, ngunit ang ibinibigay niya ay sobra para lang sa isang simpleng operasyon. Mula noon, nagsimula nang dumalaw ng regular ang mga pinuno ng tatlong pangkat kahit wala silang karamdaman, at sa tingin ni Zenos ay baka wala lang talaga silang magawa sa kanilang buhay, ngunit may hinala si Lily na maaaring may gusto sila kay Zenos. Pinatunayan ni Carmilla ang kanyang hinala, ipinahayag niya na ang lahat ng pinuno ay sadyang naaakit kay Zenos, at hindi magtatagal ay mag-aaway ang mga ito para sa kanya. Gayunpaman ay hindi ito pinansin ni Zenos, dahil ayon sa kanya ay isa lang siyang karaniwang manggagamot. Ngunit pagdating sa kasalukuyan, naging totoo ang sinabi ni Carmilla nang dumating ang araw na sabay-sabay siyang dinalaw ng tatlong pinuno, at ang bawat isa ay may dalang regalo habang ibinubulong na magsisimula na ang digmaan. Sa sumunod na araw ay nagtipon ang tatlong pangkat sa isang malawak na larangan, ngunit habang nagsasalpukan ng yabang at nagbabantang magsimula ng gulo ay biglang dumating sina Zenos at Lily. Sa halip na pigilan ang laban ay sinabi ni Zenos, ang kilalang underground healer, na ituloy na nila ang kanilang digmaan para matapos na ang lahat ng drama. Matapos siyang magbigay ng kumpirmasyon ay agad na kumilos si Sofia at sinubukang umatake, hinugot niya ang kanyang mga patalim at sinugod si Linga, pero mabilis ang halimaw na babae at naiwasan ang kanyang mga atake. Biglang sumali ang babaeng orc at tumalon kay Sofia, ngunit mabilis rin itong umatras at nakailag, at doon na tuluyang nagkagulo ang lahat. Ngayon ay nagbabanggaan na ang magkabilang grupo habang nagsusuntukan at nagpapatayan sa gitna ng isang madugong labanan, at ang mga pinuno ng bawat grupo ay nagharap at nagpalitan ng mga nakamamatay na atake, na para bang layunin talaga nilang magpatayan. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay labis ang pagkabalisa ni Lily sa kanyang mga nasasaksihan. Ngunit nang lumipas ang ilang oras ay tila naging kakaiba ang sitwasyon, maghapon silang naglalaban pero walang namamatay o sumusuko, dahil lahat ng kanilang mga sugat ay kusang gumagaling sa hindi maipaliwanag na paraan. Doon napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang lihim na nagpapagaling sa kanilang lahat, at sinabi ni Zenos na wala siyang pakialam kahit magpatayan pa sila buong araw, at dahil pasyente niya silang lahat ay patuloy niya silang pagagalingin. Dahil doon, napatawa na lamang ang mga pinuno nang mapagtanto nila na nakakatawa na pala ang lahat ng nangyayari. Ngayong natapos na ang kaguluhan, nagpasya silang huminto at magtatag ng isang kasunduan, ang mamuno sa ilalim ng mundo ng magkakasama at mapayapa. Tuwang-tuwa si Lily sa naging resulta, habang pabirong sinabi ni Zenos na kailangan silang magbayad ng malaking halaga, dahil sobrang hirap daw pagalingin ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Makaraan ang ilang araw, muling dumalaw si Sofia at ang kanyang kapatid sa bahay ni Zenos upang magpagamot. Naroon din sina Linga at Lo na kasalukuyang nagpapahinga lang, at tinawag ni Zenos si Sofia at tinanong kung paano siya nasaktan sa ganitong pagkakataon. Ipinaliwanag ni Sofia na isa siyang magnanakaw na pinipiling biktimahin ang mga mayayamang maharlika upang agawan ng yaman, at ipamahagi ito sa mga mahihirap sa bayan. Ngunit kahapon, habang ginagawa niya ito, nabulilyaso siya at nasugatan sa sagupaan laban sa mga kabalyero ng kaharian. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang kapatid na iba namang sitwasyon ang sa kanya, isang baliw daw na babae na nagngangalang Iron Rose ang umatake sa kanya habang nasa labas, at parang isang tunay na Amerikana na walang awa kung bumaril. Biglang ngumiti si Carmilla at sinabi niya na may kutob siya na maaaring dumalaw si Iron Rose sa mga susunod na araw, lalo na't ngayong napagsama ni Zenos ang tatlo na dating magkalabang grupo, isang bagay na maaaring ikinagalit ng mga maharlika. Ngunit sinabi ni Zenos na wala siyang balak makisali sa gulong iyon, at umupo na lang upang kumain ng handang inihain ni Lily para sa kanilang lahat. Tulad ng sinabi ni Carmilla, nagkatotoo nga ang hinala niya at dumating na si Iron Rose sa kanilang lugar. Laking gulat niya nang makita ang katahimikan, naglalaro ng baraha ang mga halimaw at mga butiki, habang masayang nagtatawanan ang mga orc at ang mga lobo.
May nakita siyang isang lalaking butiki na tahimik lang na umiinom ng serbesa, kaya't nilapitan niya ito at sinabi niya na matagal na raw mula nang huli siyang nakapunta sa abandonadong lansangan at tila marami nang nagbago. Sumagot ang butiki at sinabi niya na ngayong magkakakilala na silang lahat, napagtanto nila na pare-pareho lang sila kaya't wala nang dahilan para maglaban pa. Nagtanong si Iron Rose kung sino ang tagapamagitan na tumigil sa digmaan, at sinabi ng butiki na ayaw raw ng tagapamagitan ng atensyon kaya't hindi niya ibubunyag ang pangalan nito. Galit na galit ang babae kaya't sinunggaban niya ang butiki, pagkatapos ay tinutok ang kanyang baril sa tiyan nito at nagbantang papatayin siya, ngunit kahit ganoon ay tumanggi pa rin ang butiki na ipagkanulo si Zenos at nakasigaw pa ito ng saklolo. Sa kabutihang palad ay naglalakad malapit sina Sofia at ang kapatid niya, kaya't napilitang tumakas si Iron Rose, ngunit napansin niya na mukhang gumaling na ang sugat sa kamay ni Sofia. Nagsimulang galugarin ni Iron Rose ang buong lungsod, ngunit sa bandang huli ay napadpad siya sa pagamutan ni Zenos sa kalagitnaan ng gabi.